Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mapalad sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maligayang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Sino-sino po ba ang mga santo na inyo pong pinagdidibusyonan? Bukod po sa atin, no, sa parokya natin, naririyan ng si San Jose, nandyan din si San Nicolas. No? Yung kapilya natin, nariyan si San Ezekiel Moreno. Hindi ko alam kung ilan pa dito sa parokya natin ang mayroon pong mga imahin o mga inaalagaan na mga santo. Pero paalala po, no, ang mga santo o ang mga banal, sila po ay katulad natin at katulad pa rin natin mga tao. Hindi sila sinasamba, hindi sila ginagawang Diyos, kundi sila po ay
tinatakbuhan natin at humihingi tayo ng gabay o tulong at ginagawang inspirasyon, lalo tigit sa mga karanasan na kung saan nakaka-relate tayo dito sa mga banal na ito, na sila man, nung sila'y naririto pa sa mundo, nung sila'y nabubuhay pa, ay naranasan din kung ano ang nararanasan natin. Pero sila po ngayon yung mga pinahahayag natin na mga nagtagumpay na laban sa kasamaan, laban sa kung anumang uri ng mga panunukso. Sila na mga naging matatag sa kanila pong pananampalataya. Kaya nga po, no, ang paalala din sa atin sa pagdiriwang natin ng kapisahang ito, hindi imposible na tayo po ay mapabilang din sa mga banal. Hindi man tayo kilalanin, hindi man tayo kilala, pero tayo po ay kayang-kaya din sa grasya at awa ng Diyos. Mapapabilang din tayo sa mga banal. Pero siyempre, ngayon pa lang, habang tayo nabubuhay, ang sabi nga sa atin, magpakabanal tayo. Piliin natin mas maging banal. Although sa karanasan natin, sa nangyayari sa paligid, parang ang hirap magpakabanal. Ang hirap magpakabait o magpakabuti. Kasi nga, no, nakikita natin, nararanasan natin kung sino yung nagpapakabait, sino yung nagpapakabanal, inaabuso, inaagrabyado. Samantalang, ang magpakasama, napakadali lang. Doon tayo nahihirapan. Mas madaling magpakasama kaysa magpakabuti. Pero tandaan natin, no, mayroon tayong kahahantungan. Kapag pinili natin ang magpakasama, ay pagdating ng araw talagang walang hanggang paghihirap ang mararanasan. Pero kung pipiliin natin at tatahakin natin ang buhay ng kabanalan, mayroong paghihirap pero pagdating ng dulo ay mayroong koronasyon. Mayroong pagtatanghal sa lahat ng mga nagtagumpay. Kaya sa ebanghelyo natin ngayon, ipinahayag ni Kristo, no? Sabi nga dito, tinuruan niya ang napakaraming tao, ang lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Tinuruan niya ng dapat na maging pag-uugali o pagkilos ng isang tao. Kaya nga po sa Ingles, kapag binabasa ito, ang titulo, no, yung Beatitude. Sabi nyo nga, Beatitude. So, Beatitude, Beatitude. Beatitude. Dapat na attitude nating mga tao. Kahit na mayroong, sabi nga dito, no, mapalad ang mga aba. Yung bang, di ba, yung maging positive ka pa rin na kahit na mahirap ka, kahit na naghihirap ka, makita mo pa rin yung pagiging mapalad na okay lang, no? Na kahit na mayroong mga paghihirap, mga sakit, no, kahit na nasasaktan ka, mapalad ka pa rin. Kasi aaliwin tayo ng Diyos. Mapalad ang mga nagpapakumbaba. Mahirap magpakumbaba, pero makita mo na magpakumbaba ka dahil ang Diyos ang maghaangat sa iyo. Ang Diyos ang magtataas sa iyo. Yung mga bagay, no? Kung tingnan mo ang sitwasyon mo ngayon, huwag kang masyadong mag-deal o mag-focus doon sa hirap, doon sa sakit, kundi mas lawakan mo ang iyong pangunawa. Sa termino natin ngayon, ito yung tinatawag na baguhin mo yung mindset mo. Pero yung mindset na nakatutok, yung mindset na nagdadala sa atin
patungo sa pagtitiwala sa Diyos. Tuloy sa pagkapit sa Diyos. Ulitin ko po, mahirap magpakabanal. Pero kapag nagtagumpay tayo, walang hanggang kaligayahan at mayroong gantimpala doon sa langit. Hirap magpakabanal dahil nga walang kung anumang katumbas na kaligayahan ang mararanasan o mararamdaman natin kung sakaling umabot tayo sa finish line. Kayang-kaya. Sa tulong at inspirasyon ng mga banal. Ulitin ko po, sila man ay mga taong dumanas ng matinding panunukso, ng matinding pagsubok, pero nakaya. Tayo din, kakayanin din natin. Amen?